The president is maintaining an open mind on whether to lower the age of criminal responsibility on adolescents or those in their mid or early teens. Even more, he welcomes placing a moratorium on the distribution or exhibition of extremely violent first-person shooter games, like the one the suspects/active shooters regularly play for fun. Our Kenneth Paciente tells us more. Following the shooting involving two minor students at San Jose National High School in Tacloban City yesterday, which resulted in the deaths of 3 people, the issue of lowering the age of criminal liability has once again come to the forefront. President Ferdinand R. Marcos Jr. is open to the proposal. Wala pa po na pag-uusapan tungkol sa edad, pero ang sabi nga natin, kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po. But according to the Philippine National Police, the age should be set at 12 years old, especially as the age of young people involved in criminal activity continues to decline. We studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Kaya po sa amin ay titignan din po naman kung may acted with discernment, di ba? Hindi mo naman kumbaga arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa. Malacanang said the proposal is reasonable, particularly since minors appear to be using the law as a license to commit crimes, knowing they cannot be held criminally liable. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan. Lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas agapayan natin ang mga kabataan. The palace also said that amendments to the Republic Act 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 should be studied. It will ultimately depend on the version that reaches the President's desk. Kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan. President Marcos Jr. is also open to banning online games with violent content that have become popular among young people, particularly after reports suggested that such games may have influenced the 2 students involving in the shooting. Na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito. The palace added that additional funding would be needed for a proposal to deploy well-trained security guards in schools. Meanwhile, Malacanang rejected Vice President Sara Duterte's remarks that the incident was the result of failures in government intelligence gathering. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon. Kenneth Paciente for the Nation.